Yes, Lali. Dumulog sa Davao City Regional Trial Court, Branch 15, ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC para hilingin ang paglalabas ng show cause order laban kina Interior and Local Government Secretary Benner Abalos at National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kanina, nagain ang legal team ng KOJC ng manifestation with motion na pagpaliwanagi ng mga respondent kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng contempt ng korte. Kasunod ito ng pananatili pa rin ng mga pulis sa compound ng KOJC sa kabila ng inilabas na Temporary Protection Order o TPO pabor sa grupo. Noong Martes, nag-issue ng TPO ang Davao RTC Branch 15 na nag-uutos sa PNP na itigil ang anumang aksyon na magdulot ng peligro sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Iniutos rin ng korte sa PNP na alisin ang lahat ng uri ng barikada, barriers o pangaharang sa pasukan at labasan ng compound. Inilabas ng korte ang TPO sa gitna ng tensyon sa pagitan ng PNP at KOJC matapos ng muling isilbi ng mga pulis ang arrest warrants laban kay Apollo Kibuloy at 5 pang co-accused. Wala pang inilalabas na reaksyon sa PNP at DILG sa panibagong legal na hakbang ng KOJC. Una nangiginiit ng DILG na hindi aalis sa mga pulis sa compound dahil hindi naman ito kasama sa naging utos ng korte. Nananatili rin silang positibo na nasa loob lang ng compound si Kibuloy at malapit na nila itong matuntun. Samantala umalma naman ang KOJC sa di umano'y plano ng mga pulis na sirain ang ilang bahagi ng kanilang compound para mahanap ang umano'y underground bunker na pinagtataguan umano ni Kibuloy. Paniwala ng legal counsel ng KOJC ni si Attorney Israeli Totorion, dapat may permiso kung gagawin ito ng mga pulis sa KOJC property. Pinabulaan na naman ng Piero 11 ang nasabing hakbang bagang iginiit nito na tuloy pa rin ang kanilang operasyon laban kay Kibuloy. Samantala, kinontra din ng KOJC ang naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang arma sa mga pulis na pumasok sa kanilang compound. Ayon kay Attorney Totorion, may pulis na may nalang baril na pumasok sa loob ng compound. Una nang ipinagtanggol ni Pangulong Marcos ang police operation sa compound at sinabing walang ginawang human rights violation ng mga ito. Muli namang apila ng KOJC sa mga otoridad, lisanin na ang kanilang compound dahil wala umano sa loob ang kanilang leader. Kaninang hapon, pinapasok na rin ang mga miyembro ng media sa loob pero limitado lang ang kanilang galaw. Sa obserbasyon natin kanina, no, mas maluwag na ang sitwasyon dito sa labas at loob ng compound kumpara noong ng tensyon noong long weekend. At nitong hapon lang nga ay naglabas na rin ng clarificatory order of Supreme Court hinggil sa ang inilabas na Temporary Protection Order sa Kingdom of Jesus Christ. Bahagi ng order ng korte na sinabi nito na hindi kinansela o hindi nullify ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng pulis. Naman nating balita mula sa Davao City. Balik sa Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno.